si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinakawalan ang nasa 167 olive ridley sea turtles bilang bahagi ng isang inisyatiba sa Barangay Puting Buhangin, San Juan, Batangas. Pinasinayaan ni Coast Guard District Southern Tagalog o CGDSTL District Commander CG Commodore Jeronimo Tovilla ang inisyatiba na inorganisa ng 512 Coast Guard Auxiliary Squadron. Ayon sa CGDSTL, dahil sa iba't ibang panganib na kinahaharap ng mga populasyon ng pawikan, ang pagsuporta sa layuning ito ay mahalaga upang itaguyod ang sustainable marine environment sa San Juan. Halos 50,000 pasahero ang dumagsa ngayong bagong taon. Jade Buhoy para sa balita. Noong bisperas ng bagong taon, idineklara ng Bureau of Immigration o BI ang pagdagsa ng halos 50,000 pasahero sa bansa. Base sa ulat ng ahensya, sa halos 50,000 pasahero, ang 31% nito ay mga dayuhang galing sa ibang bansa. Inihayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco na ito'y indikasyon na muling pagbalik ng bansa bilang tourist destination ng mga dayuhan noong holiday season. Katunayan, ang mga hotel sa Metro Manila pa nga ay naging lugar na tinuluyan ng mga dayuhan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugnay nito, halos 1,600,000 papuntang pasahero ang naitala ng BI kumpara sa inaasahan nilang 1,500,000 para sa buwan ng Disyembre. Pahayag ni Tansinco ukol rito sa pagdagsa ng mga pasahero, layunin nilang paigtingin pa ang mga serbisyo at sistema para sa taong 2024. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Noong 2023, nakatanggap ang Pilipinas ng higit sa 5 milyon na dayuhang bisita, kung saan ito ay higit na mas marami kaysa sa 4 na milyong target arrivals na nauna nang naitala ng Department of Tourism o DOT para sa buong taon. Sa bilang na ito, 91.80% ay dayuhan habang ang natitira ay overseas Filipinos. Bukod pa rito, ang kita ng bansa mula sa mga dayuhang turista ay tinatayang mahigit 400 bilyong piso sa buong Enero hanggang ikahuling araw ng Disyembre taong 2023, mahigit 2 beses na mas malaki kaysa noong 2022. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakapagtala na may kabuuang 443 biktima ng paputok. Bulkang Bulusan, nakitaan ng pagtaas ng seismic activity. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. PCG, sinuportahan ng pagpapakawala ng higit 100 olive ridley sea turtles. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. Pamasahe sa modernized PUVs, posibleng umabot sa 50 pesos ayon sa ilang grupo ng commuters. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kauna-unahang flag ceremony ngayong taon ay inihayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang dedikasyon ng ahensya na manilbihan sa publiko. Kabilang sa layunin ng LTO ay ang pagkuha ng karagdagang sasakyan bilang tugon sa pagpapaigting ng law enforcement service sa bansa. Binanggit niya rin ang agarang solusyon na matugunan ang problema sa mga lisensya at pagpapanatili sa seguridad ng mga gumagamit ng daan. Inihayag ng Department of Health o DOH ang 212 bagong kaso na nasugatan dahil sa pagdiriwang ng New Year's Eve. Kasama sa mga bagong kaso ang unang kumpirmadong stray bullet injury o SBI
at ang unang pagkamatay dahil sa paputok. Sa ngayon ay mayroon ng 443 pinsala sa kabuuan na may higit 400 dahil sa paputok, isa dahil sa paglunok ng Watusi at isang SBI. Sa nalalapit na pista ng itim na Nazareno sa ika-9 ng Enero, balak ipatupad ng Philippine National Police o PNP ang physical distancing sa mga controlled areas na pagdarausan ng traslasyon ngayong taon. Ang planong ito ay matapos ang naging pag-uusap ng mga opisyal ng PNP sa kanilang final coordinating meeting patungkol sa seguridad ng okasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang pagpapatupad ng physical distancing ay para magkaroon ng espasyo ang mga security personnel para makakilos sa gitna ng inaasahang malaking bilang ng mga deboto na dadalos sa aktibidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakapagtala na may kabuuang 443 biktima ng paputok. Bulkang Bulusan, nakitaan ng pagtaas ng seismic activity. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. PCG, sinuportahan ng pagpapakawala ng higit 100 olive Ridley Sea turtles. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. Pamasahe sa modernized PUVs, posibleng umabot sa 50 pesos ayon sa ilang grupo ng commuters. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakitaan ng PHIVOLCS ang Bulkang Bulusan ng pagtaas ng seismic activity ng bulkan kahit pa nananatili ito sa ilalim ng low-level unrest. Nasa 116 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan. Karamihan dito ay may kaugnayan sa pagkawasak ng bato sa ilalim na nauugnay pa rin sa paggalaw ng mga likido ng bulkan. Kaugnay nito, nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa publiko na hindi pinahihintulutan ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa posibleng panganib. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang Bulkang Bulusan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang talamak na kaso ng iligal na aktibidad ukol sa pera tulad ng terrorism financing sa bansa. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Riodique. Mula pa noong 2021 hanggang sa kasalukuyan, kabilang na ang Pilipinas sa Gray List ng Financial Action Task Force o FATF. Ang FATF ay isang international organization na siyang nangunguna sa pagsugpo sa money laundering at terrorism financing. Kaya naman ibig sabihin nito, talamak ang dalawang nasabing iligal na aktibidad sa Pilipinas. Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas paigtingin ang kampanya laban rito sa pamamagitan ng paghigpit sa implementasyon ng Executive No. 33. Binigyang diin din ni Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Matthew David na kung magpapatuloy ang pagiging kabilang sa gray list ay lalaki ang tsansa na mapasama sa blacklist na siyang makakaapekto sa mga magiging transaksyon ng mga overseas Filipino workers. Aniya, ibig sabihin nito ay maaaring tumaas ang bayad sa mga remittance services at mas hihigpit ang mga requirements. Dagdag pa niya hangarin ng Administrasyong Marcos na solusyonan ang lahat ng mga suliranin ukol rito at makaalis na sa listahan ng Pilipinas ngayong 2024. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdating ng kinatawan sa Embahada ng Timor-Leste na si Marciano Octavio Garcia da Silva sa bansa.
Ayon sa Pangulo, ito ay indikasyon ng lumalalim na ugnayan sa dalawang bansa upang mapaigting ang pag-unlad nito sa pamamagitan ng South-to-South cooperation. Kaugnay nito, kamakailang nagdiwang na 21 taon ng diplomatikong ugnayan ang Pilipinas sa Timor-Leste. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakapagtala na may kabuuang 443 biktima ng paputok. Bulkang Bulusan, nakitaan ng pagtaas ng seismic activity. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. PCG, sinuportahan ng pagpapakawala ng higit 100 olive ridley sea turtles. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. Pamasahe sa modernized PUVs, posibleng umabot sa 50 pesos ayon sa ilang grupo ng commuters. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.